Magandang gabi, mga kaligtas, mga aspirant na kasama natin ngayon ang ating butihing National President ng National Founding President ng Filipino Association of Safety Professional. Tatanungin natin siya. Kuya MP, Kuya Rudy. bilang safety manager, gusto kong tanungin sa iyo kung paano mo dinadala yung mga bagay-bagay sa trabaho natin bilang safety manager, kung paano mo dinadala yung mula sa mga subordinates mo, sa safety supervisor, safety officers, hanggang sa mga construction na ano mo, Construction management team. construction management team. Okay. So napakagandang katanungan na yan, Kuya Rudy. So actually, kung titingnan natin na mabuti, every person, there is a different knowledge, skills, and of course, way of approach on how to be a leader. Okay, so it doesn't mean na kung sasabihin ko na ganito ay I am a perfect leader. Okay? Because lahat tayo, alam natin, meron din tayong kahinaan. At meron din tayong mga weakness na tinatawag. So, sa akin lang, in my own experience, kung paano ko dinadala yung mga subordinate ko, lalo na sa mga safety, as a safety manager, you should show to them being a leader. Aside from being a leader, you should be a role model. So, what I did, kinakausap ko yung mga safety ko, and I promised them I will not leave to them in case of any trouble with regards of performance of duties and responsibility. So I guarantee them na in performance of duties, I will be there. I'm always supporting them. It's better for me to lose my job than to lose the job of my safety. And I have a saying also, it's better to lose my job than to lose any lives or life of the workers. Okay, so paano ko sila dinala? Being highest or masabi natin isa sa mataas na posisyon sa HCC department. Alam natin we are independent department. Okay, we have a department from engineers, from construction team. There are a lot of division or what we call of this office with the different categories or team. And in our side, we are a safety. So, lagi kong in-encourage sila, minomotivate sila, at tinitingnan ko yung sino yung may weakness. So, I try my best to develop their weakness and make it this weakness into positive way. So, yun ang lagi ko, regardless they are a Filipino or any nationalities. So, yun ang isa sa ano ko. And then, aside from that, ini-ensure ko sa kanila bilang safety manager nila na feel free sila. Actually, wala sa bokabularyo ko na kumbaga na umaangat yung mga balahibo kahit wala akong balahibo. Pag tinatawag ako na sir, hanggat maaari, maniwala ka sa hindi, mas mainam sa akin na brother. Kaya lagi ko ang sinasabi sa kanila, kahit yung safety supervisor ko ngayon, in this new project, lahat yan sila, brother ang tawag nila sa akin. At brother din ang tawag. I have a conversation, I have messages, changing of messages na kino-call out ko sila as a brother at tinitreat ko sila as a brother. Because I'm always saying, during our meeting, our weekly meeting, that we are one team and one family. So, don't call me sir or boss, just call me brother. Feel free to call me a brother and you are also my brother. So, yun ang lagi ko sabi. And then,
in-encourage ko sila kapag mayroon kayong mga observation, so binibigyan ko sila ng authority. Binibigyan ko sila ng authority and with my supervision. So ang ginagawa ko lagi, may sa aking strategy on how to lead my team. So mayroon, of course, mayroon tayong group chat, di ba? Na ginagawa ngayon, social media na eh. So may group Napakarami chat. ng group chat. May mga group chat kami sa project namin. So sa WhatsApp, lagi ko silang inano na huwag kayong matakot. Sa tingin ninyo, i-analyze ninyo yung activities. Sa tingin ninyo, acceptable level, give a chance to them. But ensure you are there and supervise them. But in terms of IDLH, immediate danger between life and health, we need to stop. We need to suspend, no matter what. Now, if there is interference from construction management team, let's say from engineer, from manager, so do not entertain them. If they are interfering your decision, tell them the one who stopped this activity is not my decision. It is from my safety manager. If you want to say something, just call my safety manager and discuss to him. Because I am a safety here, I'm just only following his order. So, yan yung lagi ko inano sa kanila, sinasabi. So, yun ang lagi ko. Kaya, believe it or not, kapag mayroon silang problema sa site, para hindi sila magkaroon ng i-blame sila ng mga, alam naman natin pag construction, blaming culture. May mga blaming culture So ang ginagawa, pag mayroon silang mga observation na kailangan ng immediate attention ng management, so sinisin nila sa akin, or else tumatawag sila sa akin para walang evidence na nag-report sila sa akin. So yun ang inano ko. So ngayon, ang tekniko naman dyan, okay, pupuntahan kita dyan agad-agad, lumayo ka konti sa site na yan, so pagpunta ko dyan, ako na wala mag-picture. So ang ginagawa ko, ako yung mag-picture, kunwari ako yung nag-observe, then gagawan ko ng report immediately doon sa at ako yung mag-stop. Pag hindi kaya nilang stop dahil ang supervisor or foreman alam nila yung attitude na mag-create lang ng discussion. So yun ang ginagawa ko. So let's say for example, mayroong hindi maiwasan yan yung discussion, yung interference sa mga construction team. So hangga't maaari yung sarili mo na huwag kang magalit hangga't maaari. So, ang ginagawa ko, halimbawa, papasok si construction manager, papasok si site engineer. So, dinadala ko sila or kinakausap ko sila away from the area at hindi masyado marinig ng mga workers. So, kinakausap ko sila at I try my best na i-explain sa kanila bakit natin hinihinto, ano ang pwedeng mangyari, ano ang consequence kapag ito ay nangyari ng ganito. So, I try to explain to them. And then if they want to follow or not, I don't care. As long as na explain ko sa kanila, and I will stand my decision, because being a leader, you should have a good or excellent na tinatawag na decision making. So, alam mo na ang magiging as a safety, especially we are a safety manager and we have a lot of trainings regarding that how to identify or how to analyze the unsafe act or unsafe condition, the high risk. So we can use our authority. It's not about power, it's about authority. So because the company authorized us to stop the work, this is the one reason why the company hired us. There is a safety department, there is a HCC team, and they are paying a huge amount or wages comparing to other
discipline, alam natin yan kung gaano kalaki ang mga sahod ngayon ng mga safety. Yes. So, for what reason? In order to save the life, the properties of the company, and of course the environment. That is the one of our ultimate objectives and responsibility. So, we are not going to yung tinatawag natin na isang tabi natin yung mga desisyon na alam naman natin na kung ano ang pwedeng mangyari sa worker na to or sa equipment na yan or sa environment area na yan. So hindi natin pwedeng isaalang-alang yan pagdating sa mga IDLH na tinatawag, yung immediate danger between life and health. So yun ang Yes, natin. exactly. Then, of course, bilang sa akin lang, kapag nagkaroon ng hindi magandang behavioral issue, lalo na mayroon akong mapanghawakan. Kaya nung hinawakan ko yung project na yun, una kong tinanong, mayroon ba tayong HEC plan na approve ng client? Mayroon. So sinerch ko kagad, Control F, duties and responsibilities of project manager. So nandun lahat. Engineers. So mayroon akong panglaban. So kapag behavioral at kailangan ko gawan ng report and they are not listening to me, I will make a report. I will make a report. So and then I will try to ang tawag nito yung i-remind sila kung ano ang responsibility nila as per doon sa approved na HCC plan. So yun ang natin, i-try natin i-convince sila kasi minsan kasi yung mga construction team hindi yan sila sa mga safety. Bihira. Focus sila sa Nakapokus talaga sila sa trabaho na lalo na kung sila ay nasa stage of delay, so kailangan nilang production, and then hindi rin natin ma-blame yung nasa mga supervisor, foreman, kasi pinupush din sila sa taas. So hanggat maaari tayo mga safety, alam natin or kailangan alam natin kung kailan natin i-suspend or tinatawag na i-stop talaga. Pero more or less suspended lang yan kasi rectifiable naman yan eh. Rectifiable. Most of the IDLH, rectifiable yan. Not unless kung kulang ang resources at wala talagang ma-provide, masasabi natin stop talaga yan. Kasi maaring magawa nila yan, ma-rectify nila day after ng observation natin. So, ganun ang way of a leadership na ginagawa ko, lalo na sa mga safety ko. Full support ako sa kanila. Nandyan kaagad ako, isang tawag lang sa kanila na handang alalayan sila kapag mayroong mga management. And aside from that, sinasabihan ko yan lagi ang mga safety ko. Alam niyo kung site engineer yan, foreman, or supervisor. Kapag supervisor, ikaw yung safety officer ang posisyon mo, tell to the supervisor, discuss to my safety supervisor. Call your safety supervisor. And then the supervisor, ikaw, brother, ikaw yung supervisor, right? So it is your responsibility to support your safety team. So because the one who interfering his duties and responsibility, the decision making of the safety. So being a supervisor, you should go there and talk to the supervisor. Now, if the supervisor is not listening to you, and then after that he called the manager, so that's the time you can call me. I will talk to manager. So yun ang lagi kong sinasabi sa kanila. So as a safety manager, we should not sitting on the office only. So in my experience and in my tinatawag natin na ginagawa ko palagi, parang exercise ko na rin. Early in the morning, ang ginagawa ko, pinapasyalan ko talaga yan buong site. Before ako pupunta sa office ko, pinapasyalan ko, ano ang ginagawa ko? Hey brother, how are you? Kinukumusta ko. Hindi lang yung safety, pati yung foreman, supervisor at saka yung mga worker. Minsan, kinakausap ko sila at tinatapik ko sila. Kumusta yung mama mo, kumusta yung papa mo. I try to learn Bangladesh language, Hindi. So,
para kahit paano basic makaintindi sila ha. Kay tiki at sahi, yung parang biro na ano, ma-feel nila na they are important person. Okay? Importante yan sila kasi sila yung nasa line of fire. So yun ang ginagawa ko. Kinakausap ko sila. Wala akong pakialam kung labor o ano yan. Kasi yun ang ano natin part of our responsibility yan to give motivation, to uplift them, to empower them para matuto sila. Kasi yan, mahirap yan sila turuan dahil lack of education, lack of knowledge. At the same time, hindi sila makaintindi ng English. So, we are trying our best to kahit pabalik-balik, walang ano, hindi ka dapat magsawa na magsabi sa kanila kahit pabalik-balik. So, yan ang isa sa ano natin na bilang safety manager. That is my strategy on how to lead my team. So, yan lang. Thank you very much, Kuya Rod. Yun po mga kaibigan na kaligtas, aspirant safety, ang napakagandang inspirational talk mula sa ating National Founding President, Mr. Ibrahim Berlito Antequina. Maraming salamat po. Please like and share.